What's up mga kuys? So first change oil ni Gixxer. So tapos ko nang i-warm up yung engine kasi dapat ma-warm up siya para magising yung oil kasi malapot yan kapag malamig yung oil. So tinanggalan ko siya ng cover, so ito di ko matanggal kasi may lock siya dito, di ko mabunot, di ko na lang pinero sa kabasit, baka may masira na lock. So yan ang mga tinanggal ko, yung upuan, passenger seat, tapos yung seat dito, next is yung dito, yan na part. Tapos yan lang, tapos may tinanggal ako na bolt dito sa belly pan, sa engine cover nya, tapos dalawang rivet, plastic rivet sa engine cover pa rin. Tapos yun lang, para ma-access natin yung air filter. Yan sa air filter nya, trinay kong bumili ng pang Raider FI kung kasya lang ba. So, tingnan ko pa ngayon. So pagbaklas nga pala is meron naman yung guide sa owner's manual. So sa drain plug is ang gagamitin natin is 14mm na L wrench or socket wrench. Mas mainam gumamit ng socket wrench, huwag kayong gumamit ng box or open wrench, lalo na open wrench kasi madaling mabilog yung bolt. So yung drain pa natin, medyo marami yung oil kasi 1,200. So yan yung drain plug nya, drain bolt or drain plug. May washer siya na natanggal. Buksan natin yung drain cup. And so itabi natin. So buksan natin itong oil filter. Socket wrench dapat yung gamit ko dito, kaso hindi ko pa nakuha yung socket wrench ko. Sana malambot lang, medyo matigas. Nga sira yung mga lock na. So sa first change oil is dapat magpalit agad ng oil filter. Tapos interval ng pagkatapos ng first change oil, interval after sa first change oil, second change oil, pwedeng hindi magpalit ng oil filter. Ay, may spring siya, tumutulak, may spring siya sa ilalim, tumutulak ang spring. Medyo mahirap na kapag nagpabot ng may fairings. Yan, baka malaglag din yung spring. Hindi ko alam kung anong posisyon ng spring dito. Yan, nasa cup.
meron siyang spring. Tapos ang mismo filter element niya. So, masyado nang malabnaw yung oil mo. Hindi na malapot. So, try natin i-compare sa Reader FI na nabili kong filter. Kung same lang ba sila. So, mumurahin lang to. MGC brand. Dito sponsored. Sa Motormate ko nabili. 37 pesos lang. So, kapag ito kasi binili ko, every change oil ako magpapalit. Kasi hindi naman to genuine. So, sa height, same lang sila ng height. Tapos, same lang din sila ng diameter. So, goods. Pwede itong gamitin. Pwede siya sa pang Raider FI na fluid filter. Raider FI or Raider 150 carb, Raider 125. So, hindi ko pa siya na straight. Hindi ko pa na ano yung motor para ma-fully drain. Yun, may mga tumatagas pa. So, yun dapat yung first step nyo is papaandarin nyo yung motor para uminit yung oil, lumabnaw siya. Kasi same sa cooking oil ng mantika, kapag nalamigan is tumitigas or lumalapot, kaya mahihirapan kang i-drain lahat ng oil. So yan, marami pa dito sa filter side. So I guess okay na yan. Hindi naman necessary na uubusin nyo. So masasuggest ko lang na kapag nag-change oil kayo, huwag nyong bubugahan ng compressor. Kasi yung compressor na makina ng compressor is pinapasukan ng tubig. Pag nakapasok yung tubig sa engine nyo is may mga side effects yan. Hindi kasi lubricant yung tubig. So ang problema natin ngayon is paano natin kukunin yung washer. So meron akong mga old container ng oil dito. So ito yung paglalagyan natin ng used na engine oil. Para makuha natin yung washer. Yan, so yan yung washer nya. Oops, parang ordinary na washer. Punong-puno. Oops, sorry. So ibalik lang natin yung drain plug. Balik natin yan kasi tumutulo.
So sa paghigpit ng drain plug is huwag nyo niwian sa paghigpit. Huwag yung itodo sa paghigpit kasi hindi naman yung kailangan na higpitan ng todo. Yung tama lang na masisil niya yung oil na hindi siya mag-leak. So ganyan lang. Same kanina sa pagtanggal ko, napakalambot lang. Kaya no need na higpitan mo ng todo yan. Tapos next is ang filter element. Punasan na natin. Sure na walang leak. Ito yung bago niyang filter. Iwasan yung magkabaliktad yan kasi kapag nagkabaliktad yan, walang oil na madidistribute sa cylinder head. Yan yung cause na masisira yung ikakasira ng engine nyo. Hindi ko makita kung same. Naku po, magkaiba ng depth. Masyadong malalim to, pero may spring naman. Tingnan natin. Okay lang naman siguro yan. Magkabaliktad mga tata. Pwede lang siguro ito magkabaliktad, diba? Wala naman siyang orientation or design na may pattern. Galing natin yung unang bolt. So pwede lang yung depth niya, kahit malalim yun, pwede lang siya kasi may allowance pa na mag-press siya. Mag-press niya yung filter. Pero once na hindi na mapapress yung spring, yun, hindi na pwede yun kasi magli-leak yung oil, bababa yung pressure ng buga ng oil, mahihirapan siyang umakyat sa oil cooler at tukot ng head. Dapat i-check nyo palagi, double check. So sa paghigpit, tatantyahin nyo lang kung gaano kahigpit siya. Pagtanggal nyo kanina, ganun din yung ibibigay nyo na higpit. Huwag nyo higpitan ng todo. Siguro mga torque nyan is nasa mga 10 Newton meter lang. So pwede na tayong magsali ng engine oil. Meron ako ditong funnel, sirang-sira na funnel. So make sure lang na malinis. Para gumamit kayo ng funnel para di kayo mahirapan sa pagsalin. Nasa 30 pesos lang naman to. Or sa mga turotot, pwede nyo gamitin yung sa turotot. Turotot. Ang isasalin natin is 1.2 yung engine oil capacity nito. So ang gamit kong oil is R5000 X-Star 10W40, dalawang 1 liter na bote.
selfie. Walang tagas. Walang leak. Walang masasayang na oil kapag gumamit kayo ng lulo. Tapos dito sa isa, wala kasi itong wala siyang marker or label ng, hindi katulad nitong CIC is may palatandaan ng kung ilang ml yung natira. So gagamitin ko itong bote sa pagsali ng 200 ml kasi 1 liter itong isa. Sa natin, medyo matigas yung seal nya. Dito ko muna. So lagyan natin ng 200 ml. Ay, so ito itatabi natin. Magagamit pa natin to for 2, 4, 6, 8, 10, apat na change oil. So ayan. Oh, hindi makita. So 200 ml yan. Ay, bakit kulang? Kulang konti. So ayan, 200 ml. Balik natin yung imbudo. Tapos isasali natin yung 200 ml. So ganun lang kasimple. Yun. So gagamitin pa rin natin tong panukat para sa next change oil natin. Kaya di natin to sasalinan ng used oil kasi marurumihan siya. Saan na yung takip? Dito natin ilalagay yung extra na used oil. So yung iba gumagamit ng ginagamit yung mga used oil for lubrication sa cable at sa chain. Mas prefer ko gumamit ng chain lubricator. Ano ba tawag doon? Yung spray. Kasi may desired yan na viscosity ang para sa chain. Nasa mga 90 ata. 90 yung viscosity. And so natin na tayong matapos. Balik lang natin yung cup at after nito papaliguan muna natin yung mga parts na
na tumulo yung oil para matanggal natin yung excessive oil na nandyan. Then after that, kakabit na lang yung cover. Then tapos na, papaandarin na lang natin. So meron naman tong oil check dito kapag pinatayo mo yung motor. Yan, kita mo yan full, pero pag sinide stand mo, bababa siya. So yun lang. So sa pagkabili nga nito, mayroon ng mga gasgas yung engine. So isa sa mga nakakadismaya, pininturahan pa ng spray paint na itim. Yan o, kitang kita yung spray paint nya. Hindi ko alam kung bakit nila pininturahan. Pati ito matamaan ng spray paint. Tas ito may damage na galing sa kasa. Hi. Pero okay lang. So yun lang. Thank you.